Ako po ay isang Filipino. Yun lang po. At Maraming lalo-lalo salamat. na po hindi po ako spy. Si Alice Guo, mayor ng Bambantarlac, ay sinampahan ng mga kaso ng katiwalian na humarap sa Senado dahil sa mga alegasyon ng pagkakasangkot sa iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ano-ano ang mga kasong isinampa kay Mayor Alice Guo? Posible bang siya ay mapatalsik bilang mayor ng Bamban sa mga kasong ito? At totoo nga bang ang POGO Hub sa likod ng munisipyo sa Bambantarlac ay sindikato ayon kay Senator Win Gatchalian? Sigurado akong sindikato ang nagpatayo noon. Pogo money ang tumakbo para magkaroon ng Pogo politics. Sa laki ng perang pumapasok, siyempre naghahanapin sila ng mga kaalyado nila. Maglagay na tayo ng tao sa gobyerno, sir. Gobyerno para maproteksyonan tayo. Yan ang ating aalamin. Sa likod ng munisipyo ng Bambantarlac, tila isang pangkaraniwang opisina lamang ito, pero nang ito ay salakayin ng otoridad na bulaga ang iba't ibang gamit na para di umano sa iba't ibang scam sa compound. Ang lugar ay pinaghihinalaang sangkot sa tinatawag na love scam at iba pang iligal na aktibidad. Bagamat itinanggi ni Guo ang anumang pagkakasangkot dito, patuloy pa rin ang investigasyon. Mahigit 600 na raang Pilipino at dayuhan ang nasagip sa raid na ikinasa nang makatakas ang isang Vietnamese noon at nag-report ng pananakit at illegal detention sa iba-ibang bahagi ng compound na tagpuanan ng swimming pool, magagarang sasakyan at mga tunnel. Hinihinala din na mayroong itong ugnayan sa hacking ng government websites sa bansa. Isang malaking katanungan sa marami kung bakit nakapag-operate ang POGO Hub nasa likod lang naman ito ng munisipyo ng Bamban. Naungkat tuloy ang koneksyon nito kay Mayor Alice Guo. Kaya nitong May 24, sinampahan at inireklamo ng DILG si Alice Guo ng graft o katiwalian sa ombudsman dahil sa pagbibigay ni Guo ng business permit kahit kulang ang requirements at expired na lisensya mula sa PAGCOR, tiwala na malakas ang kaso laban kay Mayora at maging batayan ng ombudsman para patawan ang alkalde ng preventive suspension. Narito pa ang ibang posibleng maging kaso ni Mayor Alice Guo. Katiwalian at inconsistencies sa personal na impormasyon. Inihayag ng mga senador ang mga pagkakaiba-iba sa kanyang mga personal na dokumento tulad ng birth certificate and citizenship records. Ang kanyang ama na si Angelito Guo ay ipinakita bilang parehong Filipino at Chinese sa iba't ibang dokumento. Bukod sa kanyang mga dokumento ng kapanganakan, tiningnan din ng Senado ang kanyang Certificate of Candidacy na nagpapakita ng mga kahina-hinalang impormasyon tungkol sa kanyang pagiging residente ng Bamban at ang kanyang nationality. Ito ay nagdulot ng mas malalim na investigasyon sa kanyang background, kaya nito ay nagpahayag na rin ang dating consultant niya na si Nancy Gamo. Sinabi ni Gamo na lumaki daw talaga si Mayor Alice Guo sa farm sa Tarlac, katulad ng paulit-ulit na sinasabi niya sa hearing sa Senado. Ayon pa kay Gamo, hindi si Wen Yilin ang biological mother ni Alice Guo. Ito daw ay partner lang umano ng father ng alkalde at si Alice Guo daw ay hindi itinanim na spy sa Pilipinas. Hindi po siya ang totoong nanay ni Mayora Alice. Partner lang po siya ng tatay niya, kasama nila sa mga biyahe nila kung saan-saan. Pero hindi po siya nanay ni Alice. Totoo ho bang lumaki sa farm si Mayor? Ay, opo. May isang building doon or isang maliit na bahay na doon siya mismo nakatira. Kilala ko ang pagkatao ni Mayor. Patulungin yan. Hindi yan plinanta lang na para mag-spy. Pagtatago ng yaman, ayon sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth or SALN, mayroong daan-daang milyong piso ang kanyang mga ari-arian na hindi tumutugma sa kanyang deklarasyon na siya ay isang simpleng tao lamang. Naungkat din na siya ay may 16 na sasakyan na nakarehistro sa kanyang pangalan. Pagkakasangkot sa POGO, may mga aligasyon na siya ay may kaugnayan sa mga iligal na operasyon ng POGO, partikular sa mga kumpanya tulad ng Hongsheng Gaming Technology at Zone Yuan Technology na nasangkot sa human trafficking at iba pang iligal na gawain. Inamin ni Guo na siya ay dating incorporator ng isang POGO company, ngunit itinanggi niya
ang pagkakasangkot sa mga ilegal na aktibidad nito. Tingin pa nga ni Senator Sherwin Gatchalian na sindikato ang ni-raid na Pogo Hub at mayroong Pogo Politics na nangyayari para makalusot ang kanilang mga ilegal na aktibidad. Sigurado akong sindikato ang nagpatayo noon. Malaking posibilidad yan na Pogo money ang tumakbo para magkaroon ng Pogo Politics. Sa laki ng perang pumapasok, siyempre naghahanapin sila ng mga kaalyado nila. Sabi nila kung pinakamaganda siguro ay maglagay na tayo ng tao sa gobyerno, sir. Gobyerno para maproteksyonan tayo. Hindi malayo yun. Mga ganun na teorya. Kawalan ng record sa edukasyon at pamilya. Sinabi ni Guo na siya ay homeschooled mula elementarya hanggang high school. Ngunit hindi niya matukoy kung sino ang kanyang homeschool provider. Dagdag pa rito, maraming inconsistencies sa impormasyon tungkol sa kanyang mga kapatid at magulang. Paglaki ng yaman, isang mahalagang issue na itinatanong ng mga senador ay ang biglaang paglaki ng yaman ni Guo sa loob ng 6 na taon. Bagamat inamin niyang may utang siya sa bangko na umaabot sa 200 milyong piso, marami ang nagdududa kung paano siya nakalikom ng napakalaking yaman sa maikling panahon. Itinanggi rin ni Guo ang pagmamay-ari ng isang luxury sports car na sinasabi niyang hiniram lamang niya para sa isang car show. Gayunpaman, ito ay isa lamang sa maraming mga sasakyan na nakarehistro sa kanyang pangalan na nagpapataas ng mga tanong tungkol sa kanyang tunay na kita at ari-arian. Relasyon sa mga opisyal na lokal, naging tampok din sa pagdinig ang mga personal na relasyon ni Guo. Partikular ang kanyang umano'y relasyon sa isang mataas na opisyal sa Pangasinan. Itinanggi niya ang pagkakaroon ng kasintahan o anumang relasyon sa panahon ng pagdinig. Ngunit patuloy pa rin ang mga tanong tungkol dito. May mga aligasyon na si Guo ay gumagamit ng kanyang posisyon upang impluwensyahan ang mga lokal na negosyo at operasyon, kabilang na ang pagkakaroon ng mga ari-arian na maaaring nagmula sa hindi tamang paraan o paggamit ng kapangyarihan. Ang mga paratang na ito ay nagbigay daan upang siyasatin si Alice Guo ng masusi ng Senado at iba pang mga autoridad upang malaman ang lawak ng kanyang pagkakasangkot sa mga ilegal na aktibidad at katiwalian. Ang mga aligasyong ito ay maaaring magdulot ng seryosong kahihinatnan kay Mayor Guo, kabilang na ang posibleng pagtanggal sa kanya sa pwesto kung mapatunayang siya ay sangkot sa mga ilegal na gawain. Ang isyong ito ay nagpapakita ng mas malawak na problema ng mga krimeng kaugnay ng Pogo sa Pilipinas at ang kagyat na pangangailangan ng aksyon mula sa pamahalaan upang tugunan ang mga alalahaning ito. Ikaw, ano ang masasabi mo sa videong ito? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless.